Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Ang pag-usapan po natin sa umagang ito, katulad po nung nakaraang linggo, just to recap. Baka nakalimutan nyo na. Just to recap. Sabi ko ng message last Sunday, how do we prepare ourselves for spiritual warfare through the truth? Sabi doon, to prepare ourselves for spiritual warfare through the truth, we need to be very good. Palapakan naman natin ang bawat isa. We need to be sanctified by the Word of God in John chapter 17, verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. And second, to be guided by the Word of God. Psalms 25, verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. And last but not the least, to speak the truth in the love from God. Ephesians 4:15. Instead, speaking the truth in the love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. May dalawang magkumari na mga good marites. Mga good Samarites. Sabi niya, isa Mari, alam mo ba na may mga bagay talaga dito sa ibabaw ng lupa na hindi natin maikakailang. Hindi natin maitatanggi. Sabi niya, ano yun, Mari? Nang maibahagi ko din naman doon sa ating ibang kumari. So excited siya. Out of excitement. Sabi niya, ano ba talaga yun, Mari? Naiyaman ako sabihin sa iyo, Mari. Kaya lang kung talagang mapilit ka, ayaw ko namang ipagdamot sa inyo. Sabi niya, alam mo ba, habang tayo ay tumatanda, hindi na tayo pa bata. Talaga naman, ganun talaga. Habang tayo'y tumatanda, hindi na tayo pa bata. Paano tayo? Habang tumatanda tayo pa taba. Biniligtad yung bata sa taba. Ganun ang buhay. Sa buhay Kristiyano o hindi man mananampalataya, may mga bagay na hindi natin kayang iwasan. Hindi natin pwedeng iliko yung tama sa mali. Mga bagay na sa panahon po natin ngayon ay ginagamit po ni Satanas upang dayain ang isip. Hindi lang ng mga hindi mananampalataya, kundi pati ang mga mananampalataya. Yung para bagang mamaya, nakikita po natin sa passage natin. Sabi po sa ating introduction, the truth that we are going to learn today as we listen from God's Word is the truth that when we accept or receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are already in the battlefield. Alam niyo bakit maraming napapahamak sa panahon po natin, lalo na pag may sakuna? Yung hindi nila alam yung kanilang gagawin. Yung mga nagsusurvive, yun yung mga naghanda. Pag may sunog, sino ang napapahamak? Yung mga natataranta, hindi nila alam. Ilang pagkakataon po dito sa Imelda Avenue, last Sunday dyan po sa Mayfield, meron pong sunog. Napuno po yung buong papasok ng Mayfield at saka yung dalawang kabilaan po ng Imelda Avenue ng iba't ibang sizes ng mga bumbero o truck ng bumbero. Dahil lang sa isang sunog na nagmula sa washing machine. Hindi napatay at nagliyab yung washing machine, nasunog po yung isang unit o yung buong magkakatabing unit po doon po sa Mayfield. Dahil sa hindi paghahanda o pagpapabaya. Madalas po ang kapahamakan ay natatamasa ng mga taong nagpapabaya o nakakapagpabaya sa kanilang mga responsibilidad. Okay. So, sabi po dito, remember that we are not just a believer. Sino dito mga believers? We are not just a believers. Marami po sa simbahan believers pero hindi followers.
Hindi disciples. Naniniwala sila kay Kristo na makapangyarihan, naghihimala, nagpapagaling ng karamdaman. Pero pag nandun na yung pain, pinanalangin na ni pastor, naramdaman yung pain, kala ko gagaling na ako, ba't may pain pa rin? May doubt eh. Any doubt with your faith, it is very impossible to happen yung mga bagay na pinapanalangin. So hindi po natin dapat bigyan ng pag-aalinlangan ang pwedeng gawin. Even the presence of pain, kahit nandyan po yung sakit ng ating pakiramdam, kapag naniwala tayong pinagaling tayo ng Panginoon according to the book of Mark, pag nanalangin kang may pananampalataya at pinaniwalaan mo, naamtan mo na, kahit wala pa sa iyong kaman, makakamtan mo nga. Ang tawag doon, pananampalataya, beyond our naked eye. Amen po ba? Mga katotohanan na maaring sa umagang ito, baka ulit, paglabas ko may mag-aabang na sa labas. Medyo, pinanalangin ko naman po ito sa mga simbahan po kasi ngayon, parang masyado nang na-commercialize yung mga simbahan po natin. Pag nakita po natin malalaking simbahan, tuwang-tuwa tayo, dahil na-i-entertain tayo sa ganda ng tugtugan. Sa galing ng song leader, ng mga musician. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit nandun tayo sa simbahan. Bahagi lang yun ng ating pagsamba. Ganon din sa pagiging Kristiyano natin, hindi lang yung pagpalakpak, maraming mga bagay ang nagsasama-sama para maglingkod tayo sa Panginoon habang tayo nabubuhay sapagkat we are called to serve, not to be served. Amen po ba? The person is always follow the Lord. Hindi lang po tayo dapat believers. Dapat tayo po ay disipulo ni Kristo. Amen po ba? Because disciple will always on the side of Christ. Ibig sabihin, lagi siyang kasama ng ating Panginoon. Ano man ang ginagawa niya, lagi niyang kinukonsider, mabibigyan ba ng kaluwalhatian ng Panginoon sa aking ginagawa? Alam niyo po yung pandarayan ng kaaway ngayon? Pati po sa loob ng simbahan nakakapasok. Bakit? Isang bagay, tanggapin niyo man o hindi, ito pong katotohanan. Tama ba ang isang Kristiyano pumupunta sa simbahan na walang dalang kaloob at ikapo sa Panginoon? Basahin niyo po mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Wala pong sino mang sumasamba sa Diyos na walang dalang ikapo at kaloob, sapagkat ang ikapo at kaloob ay bahagi ng iyong pagsamba sa Diyos. Yun po yung katotohanan. We have to learn from God's Word, not from our own feeling. Teka muna. Di ba naikwento ko sa inyo last time? Yung pastor na nakakilala ko, sabi niya, ay, 2,000, 3,000, 5,000, okay lang ibigay niya. Pero nung ang ibibigay niya, na kasi kumita na yun na kanyang negosyo, ang ibibigay niya na ay 30,000. Sabi niya, teka muna. Ba't parang ang laki naman? Pero nung kumikita siya na maliit, hindi niya napapansin. Nung malaki na yung iikapo niya, 30,000. Sabi niya, Lord, baka naman. Masyadong malaki, marami pa akong babayaran. Rehistro ng sasakyan ko, bills ng mga building ko. Meron siyang na building. Yung isa po, nandyan sa may kainta, 100,000 yung upa niya. 30,000. Nag-pray siya, Lord, talaga bang dapat kong ibigay ito? Sabi ni Lord sa kanya. Not audible voice. Nangusap ang Panginoon sa kanyang po. Sabi ni Lord, dagdagan mo ng 20,000. Sabi niya, parang dapat siguro hindi na ako nag-pray. Magiging 50,000. Pero wala siyang magawa dahil disipulo siya ni Kristo na alam niya na lahat ng ibinibigay niya ay para sa gawain ng Panginoon. At ito na may binigay sa kanya ng Panginoon. Bahagi ng kanyang pinagkakitaan, dapat niyang ibalik sa Panginoon. Amen po ba tayo dyan? Pasensya na po kayo kung masasaktan po kayo, marami pa mamaya. Kasi ang salita ng Diyos, di ba, sabi ng Hebrew, parang tabak na magkabilaan ay talim, nanunuot sa bawat kasukasuan, in every ligament, sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. So kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, for the sake of part of your
Christian life, nandito ka para lang makinig, pero walang transformation pag-uwi. The same person ka pa rin. Wala kang pinagkaiba dun sa pinanggalingan nating pananampalataya. Opo, siya nga po, amen. Uupo, luluhod, tatayo, pagbalik, pareho pa rin. We are Christians, amen po ba? We are believers and disciples of Christ. It means we have to be transformed. Amen po ba? Why? Because ang pag-uusapan natin, katotohanan ng salita ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? So, when we are in the battlefield, we should know who is our enemy. Amen? Napasadahan na po ito nakaraang linggo. Sino una? Paglalaban ka, sino kaaway mo? Hindi pwedeng baril ka ng baril, pati yung mga hostage tinatamaan mo. Tama po ba? Dapat alam mo kung sino yung kalaban mo. Pangalawa, gaano ka-epektibo yung gagamitin mong sandata. Di ba yung mga games, yung baril ka ng baril, hindi naman tinatablan yung kasi hindi tamang bala yung ginagamit mo. Baka naman ganun tayo bilang mananampalataya. Laban tayo ng laban, yung kalaban natin, masinggan yung gamit, tayo pansaksak lang. Di ba? Hello. Pangatlo, ano yung mga estratehiya? Stop doing what is not working. When Christian continue to go to the church, but they don't serve the Lord, walang ministry. Ang isang Kristiyanong punta ng simbahan, pero walang ministry. Hindi naman tayo magkakakilala dito, no? Ang Diyos lang nakakakilala sa atin. Punta sa simbahan, tapos wala tayong ministry. Hindi ka lalago. Kasi lalago ka lang pag meron ka ng responsibilidad at pananagutan sa harap ng Diyos, sapagkat ang nais ng Panginoon, palaguin niya yung kaligtasang ibinigay sa ating mga anak tayo. Why? Pag nanganganak, hindi lang yung bigla kang parang pag ganun mo, lalabas na. Although may mga pinalad na ganun, may kilala ko, 14 yung anak. Pag ubo, tapos nang umanak. Mostly, yung asawa ko po, 24 oras yung pinakamababang labor. Asawa ko. Sabi niya, isa pa lang. Sabi niya, pa, tama na. Kaya after 8 years, kumilit ako, isa pa. 26 hour yung labor po ng bunso po namin. Yung panganay, 24 hours po yung kanyang labor. Sabi nila, dugo daw po yung lumalabas, kaya painful. Kaya kung manganganak ka, see to it, na-ready ka doon. Paglalaban ka, see to it, nakilala mo yung kalaban mo. Alam mo kung anong sandata ang gagamitin mo at anong estratehiya. Tingnan niyo po yung Bible, kahit sila Joshua, kahit sila David, sabi ni David, Panginoon, susugudin ba namin? Huwag, ikot kayo. May strategy. Tatawid na ba kami sa ilo? Huwag. Bago kayo tumawid, pumili ka muna ng 12 bato, ilalagay mo dun sa gitna. Hindi basta susugod ng gano'n. May strategy. Si Moses, andyan na yung mga kalaban, mamamatay na ba kami dito? Dinala mo ba kami dito? Sabi ng mga Israelita para ipapatay sa mga mandirigma, mga bihasang mandirigma ng Ehipto. Sabi ng Panginoon, andyan ba yung tungkod? Andito, taas mo. Paano to? Dagat yan, bibiyak ba yan? Yun ang Diyos gumagawa ng himala sa panahon ng pangangailangan. Amen. Kayong Kristiyanong buhay, hindi madali. Pero posible tayong magtagumpay at sa pagbabalik ng ating Panginoon, patatag pa rin tayong nakatil. Bakit? Kasi nagtiwala tayo dun sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagpadaya sa kaaway. Tandaan po natin ang gagawin ng kaaway ngayon. Sa panahon po natin, dadayain natin na yung mali, ginagawa niyang tama, at yung tama, ginagawa niyang mali. Biruin mo yung lalaki. Anong ginagawa ngayon sa mga lalaki? Putol. Tapos yung operahan, may dibdib na. Pero lalaki yan. Totoo ba yun? Hindi. Mali yun. Di ba? Yung babae nagsasama na. Itong pakiramdam namin, pinanganak kami sa katawang babae, pero lalaki ang pakiramdam na, pandaraya yun eh. Na ginagamit ni Satanas na unti-unting tinatanggap, kahit mga simbahan ngayon tinatanggap.
I'm not saying wag natin silang tanggapin kasi hindi naman sila makakarinig ng salita ng Diyos. What I'm saying, pag may struggle, wag mo munang ilagay sa ministry, may struggle sa pamumuhay yan eh. Amen po ba? Yung mali, yung tama, yun ang Diyos eh. Diyos yan ang katotohanan. We are all spiritual soldier because our enemies are spiritual forces of evil in the heavenly realm. The same passage from the book of Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. I hope you are familiar with this. I think nangaral na po ako dito one time about sa full armor of God. From verse 10, sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, finally, be strong in the Lord and strength of His might. So, hindi pwedeng sundalong lalambot-lambot. Hello? Hindi pwedeng sundalong mahina ang loob. May pinasok po kami sa AFP. Ang backup po namin, yung chairman po ng buong Rizal, ilinapit po namin kay Inares at kay Jack Duabit. Mag-iisang taon na po ngayon. Yung kapatid lumapit po sa amin. Pastor, magkikwit na po si Kuya. Alam niyo ba kung paano kahirap mag-back up, magpapasok ng isang sundalo para maging sundalo? Bakit? Kasi yung nanay at tatay laging nandoon, pinanunood yung training. So yung anak, pag nahihirapan ako, nahihirapan ako. Kahit hindi mo sabihin, talagang alam nila na nahihirapan ka. Hello? Yun ang problema, lalambot-lambot na sundalo. Tapos gusto, ang plano ng nanay at saka tatay, gagawa, mangungupahan sila dun sa malapit para madali nilang bawal po yun eh. Yung binibisita niyo yung anak niyo na nagte-training. Pag nag-quit yan, ano sasabihin sa amin nung linapitan namin after 4 years? Kamusta na po yung pinasok natin? Wala na. Sabihin namin, wala. Kasi nakakaya eh. Hindi po ba? May kulang na lang daw. Halos pakainin sila ng dumi ng tao doon sa training. Iisip mo na lang. Isang taon lang yan. Hindi mo ikamamatayan. Pinili mo yan. May pumilit ba sa'yo dyan? Dinamay mo kami. Tapos ngayon, nahirapan ka. Ayaw ka. Parang pag-aasawa. Pag nahihirapan, kung sino-sinong dinadamay, pero nung nagpasarap at nagdesisyon, silang dalawa lang. That's life eh. Ganun po ang buhay. Bilang isang Kristiyano, hindi naman tayo pinilit eh. Pinili natin to. Amen po ba? Sino pinilit dito maging Kristiyano? Wala naman. Di ba pinili natin to? Kasi naniwala tayo sa salita ng Diyos. Naniwala tayo sa patutuo ng mga taong binago ng ating Panginoon at pinalaya sa makasalanan at maruming pamumuhay. Ano ba po ba kayo? Nagbasa na ba ako ng Bible? Kasi na-excited lang po ako. Hindi po. So sabi po dito, finally be strong in the Lord and the strength of His might. So sabi niya, verse 11, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of devil. Look at the word, the schemes of devil. Sabi sa ibang passage, pandaraya. Gagamitin ng kaaway sa huling panahon yung pandaraya. Alam niyo ba, ang dami naglalabasan na yun, na ganito ang gawin nyo, ganyan ang gawin nyo, kasi malapit ng maggera. Magtanong po kayo sa mga totoong nasa serbisyo kung may gerang darating. Magtanong po kayo sa ngayon, sa Intel, wala po. Wala pa. Kaya lang, kailan ka ba maghahanda? Kung nandyan na. Ganun ang sundalo ni Kristo eh. Sabi ng verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against, number 1. Number 2, against the power. Number 3, against the world forces of darkness. Number 4, against the spiritual forces of wickedness. Look at the word kanina, scheme ngayon, wickedness in the heavenly places. Makasalanang pamumuhay na gawa ng mga kaaway. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil days.
and having done everything to stand firm, therefore, having girded your loins with the truth, and having put on the breastplate of righteousness. So again, the same topic is belt of truth. Alam niyo po ba, napuyat ako kare-research ng belt of truth na yan. Hindi sa katulad ng sinturong meron tayo, ganun. Ang belt of truth nila malapad. Bakit malapad? Nakakulik doon yung lahat ng kanilang armor. Kapag natanggal yung sinturon ng katotohanan, damay lahat yan. Pwede naman gamitin ni Pablo. Ay, yung helmet of salvation kasi nasa taas doon, pwede siya magsimula. Pwede yung gospel of peace kasi yun yung pangyapak. Ba't tinuna yung yung belt of truth kaysa sa iba? Kasi yun ang pinakamahalaga. Ang basic foundation ng bawat mananampalataya ay yung katotohanan. Amen po ba? Kahit anong ganda ng ginagawa mo, kahit sa tingin mo gaano ka ka-epektibo, kahit sa tingin mo pagod ka, kahit ang dami mo ng sakripisyo, pag hindi pa rin totoo yung pamumuhay mo sa harap ng Panginoon, baliwala ang lahat ng ginagawa mo. So kailangan naman malaman ng bawat isa kung ano yung katotohanan na yan. Sapagkat ang katotohanan na yan ang mananatili hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kahit anong gawin niya, kahit bayuhin mo yan, kahit pilipitin mo yan, kahit putulin mo yan, ang katotohanan ay katotohanan. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Manalangin po tayo. Mang Banal, salamat po sa umagang ito sa pagkakataong matuto po kami mula po sa iyong salita. Pamamagitan po yan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nagpapakumbaba. Nagpapasiyasat ng aming puso at isip at ang aming mga buhay. Sa paglilingkod po namin bilang disipulo ni Kristo, bilang sundalo ni Kristo, matagpuan nyo kami. Nataglay-taglay po namin, Panginoon, ng belt of truth sa aming pumuhay as the foundation of our faith, the foundation of everything that we are going to do while waiting doon sa muli ninyong pagbabalik. Samahan niyo po kami, Panginoon, kasabay ng aming excitement, ang pagkatuto sa katotohanang nais niyo pong ituro sa amin upang maging matatag at matibay at maging mabunga. Ang lahat po namin ginagawa ay hindi po mawalang kabuluhan, kundi magkaroon po ng epektibo at produktibong paglilingkod. Sa pamamagitan nito, mabigyan po kayo ng karangalan at kaulalatian sa aming buhay, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa araw po ng linggo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. So, belt of truth. Why do we need the belt of truth in our war against our enemies? And why is that Apostle Paul begins with the belt of truth? Why not helmet of salvation? Why not gospel of peace to begin? Kasi nga, yun yung pundasyon. Yun yung basic foundation ng isang building. Sabi po ng isang manunulat, itong ang pundasyon ng anumang asosasyon, kumpanya, building ay mahina. The whole building, time will come, as early, mag-collapse po yan. Naalala niyo po, yung huling pinakamalakas na lindol, yung 5-star Hyatt Hotel sa Baguio ay bumagsak. Alam niyo kung bakit? Hindi sa lakas ng lindol. Magnitude 5, hindi sa lakas. Dahil mahina ang pundasyon. Kaya marami ring mananampalataya ang madaling, oy, dito ka na. Dito may libreng bigas. Pag nakalimang atin ka, 5 kilong bigas. Kapitbahay, sorry po. Ito po yung strategy na ginagamit ni Satanas. Si Jesus Christ, nagpakain po siya ng 5,000, nagpakain po siya ng 4,000. Hindi niya ginamit na bait yung pagkain para umatin ng mga tao. Pinakain niya sila kasi gutom na sila. Pinatag po ng Panginoon yung pangailangan po nila. Hindi nila ginamit. Sa likod po ng bahay ng kuya ko, kinukuha yung pamangkin ko kasi yung pamangkin ko yung panganay, bahista, song leader, yung bunso, drummer. Binibigyan po, ino-operan. Samantalang sa amin, pag wala kang pamasahe, hindi makakarating sa simbahan po namin.
You have to find something para makapunta ka sa simbahan. No pain, no gain. Pero galing Antipolo, galing Peñaprancia, mula sa kanto ng Peñaprancia, sasakay papuntang Palmera, galing Palmera, sasakay ng tricycle papuntang Sebela, patagos po ng panorama. May isang leader po kami doon. Buong pamilya umating sa church. Kaya minsan, nahabag naman po ako. Meron po kami sa checkpoint sa Antipolo. Dito po sa Sumulong. Meron po sa Angela, nahabag naman po ako minsan. Iikutan ko po ng L300 yan pag Sunday. Pero hanggang kanto lang. Alam niyo po ba? To be honest, nakakapagod po maglingkod eh. Gusto ko nang sumuko eh. Bakit? Pero niyo ako yung pastor, tapos ako pa yung driver. Tapos maghihintay pa ako dun sa kanto ha. Tapos nakabarong ako habang nagdadrive ako ng L3 para akong driver ng Punebre. Isa pinagtitingin na, puti yung L3. Tapos nakabarong ako ng puti, para akong driver talaga ng Punebre. Nagawin ko, humarin ako, magsasando na lang ako. Nahihiya ako eh. Tapos pagdating dyan, bababa ng L3, wala man lang, dire-diretso, parang wala man lang. Hindi man lang magpasalamat. Di ba? Hindi ba nakakasawa? Yun, nakakasawa yun. Kaso lang, naisip ko, sabi ni Lord, ano man ang ginagawa mo sa iyong kapatid, siya ang ginagawa mo sa akin. Susukong ba ako? Pag wala akong, tingnan nyo kaya sinasabi ko na isang mananampalatayang walang ministry, hindi yan lalago. Bakit? Kasi wala kang gagawin sa iyong kapatid eh. Di ba? Part of our calling is to serve. Pag hindi ka nagsaserve sa church, siguro, mga kapatid, pagkatapos nito, magtanong na kay Pastor, Pastor, ano po pwede namin itulong sa simbahan? Di ba? Hindi may kailan lahat kayo mag-labor dito, maglampaso dyan, magkapalit-palit na kayo ng mukha dyan. Pwede naman, pameriendahin yung mga nagle-labor dyan. Pagka may Bible study, hindi naman puro pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa salita ng Diyos na bubuhay ang tao. Natatawa kayo. Sabi ng Bible eh. Kailangan kumain din sa na tinapay na nanggagaling sa bulsa mo. Baka naman. Hello? Wala naman ano si Pastor. Oh, Sprite. Huwag lang madalas. Okay? Ano ba kayo? So yung pandarayang ginagawa ng kaaway, yung hindi tama, ginagawa niyang tama at yung tama, ginagawa niyang mali. Kapag kami nakikita, hindi porque yung chocolate-coated message, balikan ko po yung kapitbahay ng kuya ko. Yung mga gitarista nila, yung mga song leader nila sa simbahan eh, binabayaran ng mga magkano ko riyan eh. Tapos, pagkatapos silang mag-gitara doon, tumugtog. Pre, tara na! Naglalaro na sila ng golf. Golf. Tama ba yon? Bilang naglilingkod sa Diyos na banal? Baka naman meron pa dito. Baka hindi nyo kayang patumbahin. Gin ang tinitira ko. Dati. Ginayawan ko na. Hindi masarap eh. Pag inom mo. Kisir! Pulutan! Diba? Ginayawan ko na. Hindi kasi masarap. Huwag na. Tinawag na tayo ng Panginoon sa pagbabago. Amen? Yung mga nag-i-struggle dito, hirapan kasi ako, baka magkasakit ako pag tinigilan ko yan. Ay, talagang magkasakit ka pag hindi mo tinigilan yan, kaya tigilan mo na. Yung epekto niyan, after 20 years, ubo-ubo ka pa rin. So, and why, sabi dito, why is that Apostle Paul begin with the belt of truth? Why not helmet of salvation or gospel of peace? To begin, it is because, number one, the truth exposes the lies. Pag nagsasalita ka ng katotohanan, panagmumuhay ka sa liwanag at sa katotohanan, ipinapakita niya, yan lang ang tanging pagkakataon na makita ng iba ang kasinungalingan pag namumuhay ka sa katotohanan. Amen po ba? Eh, baka naman walang pinagkaiba yung ginagawa mo sa ginagawa nila. Kaya akala nila yung ginagawa nila tama kasi ginagawa mo rin.
Hello. It's about time to live with the truth. Ginamit lang analogy ni Apostol Pablo, yung belt of truth. Pero yung pamumuhay sa katotohanan, yun yung ibig sabihin. Bakit? Pag hindi ka namumuhay sa katotohanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Amen po ba? Why Paul speak of the honor of God in terms of putting on and fastening the belt of truth to ourselves? Because he speak mostly of Christian character. We cannot put on and take off these characters trait. They are who they are. Truth expose the lies of the enemy. Amen po ba? Pag namumuhay ka sa katotohanan, yun, na-expose yung mga kasinungalingan. Yung mga kamalian, kasi namumuhay ka sa katotohanan. Ganun lang naman, yun yung mga bagay na hindi natin ikaya. Para ma-appreciate mo yung ilaw, kailangan madilim. Tama po ba? Para ma-appreciate mo. At nagkaroon nga ng liwanag. Diba? Para ma-appreciate mo yung tamis ng pulot-pukyutan, subukan mong pumitas ng bunga ng ampalaya mula sa puno at dildilin mo sa iyong bibig. Sabi mo, ang pait. Diba? Meron talagang negative and positive sa buhay para tumakbo. Yung battery, hindi naman pwedeng puro negative. May positive. But it's up to you how you choose. Ang buhay po natin araw-araw ay punong-puno ng pagpili. Oo, maigsi lang ang buhay. Pero pag napili mo yung tama, sapat na yung maigsi para sa panghabang buhay kasama ng Panginoon. Kasi yun ang pinangako niya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. The truth comes from God. No truth comes from Satan. He is the father of lies. The Holy Spirit is called the Spirit of Truth. John chapter 14, verse 17. In 15:26, we can only trust the Holy Spirit. He helps us to see the truth of God. He helps us to expose the truth to those whose eyes and mind are darkened by the wickedness of this world. Ephesians chapter 4, verse 18. Diba? Sabi doon, ang prinsipe ng sanlibutan ito ay pinaglabo na o pinagdilim na ang kanilang pananaw sa mga bagay na tama. So yun yung pagkakataon, mga kapatid. Make every opportunity. Pag nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, kakilala na, hindi alam kung anong gagawin kasi hindi nila alam ang katotohanan. Ipakita mo yung katotohanan sa pamamagitan ng buhay mo at yung mali, makikita nila kung namumuhay ka sa katotohanan. Amen. Why? The truth always expose the lies of the enemies. Amen po ba? So we fight the enemy with the truth because it has the power to break up the lies of the enemies, to bring the light of God's truth to those in the darkness. Amen? Dalhin natin. Sa bawat taong nakakasalamuha po natin araw-araw, ipakita po natin sa pamamagitan. Alam nyo, sa panahon ngayon, meron po akong dating nangungupahan doon sa inuupahan ko po. Ay lumipat ng bahay, 11,000, lumipat po siya sa 16,000. It happens, yung anak niya, doon sa Canada, may mga manugang na rin po eh. Yung anak niya na nasa Canada, nagpakamatay. May 4 na anak na nandun din sa Canada. Few months later, yung kanyang apo, nagpakamatay din. Why? Kasi dinadaya ng kaaway yung kanilang isipan. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Hanggang diyan ka na lang. Nasa Canada ka nga pero naghihirap ka naman. Maganda lang pakinggan. Nang sabi ng mga Pilipino, yung Canada daw ay parang Kanaan. Sabi nila, yung Canada ngayon ay parang Kanaan. Overflow of milk and honey. The green pasture is not in the Philippines.
the green pasture is in other country. That's a lie. Why? Meron tayong Diyos sa Pilipinas na Diyos din sa Canada. Meron tayong Diyos sa Israel na Diyos din natin. The same God we serve. When we ask the Lord for wisdom, when we ask the Lord for strategies, business, huwag kayong papasok ng business na hindi nyo pinag-aralan. Amen? May kakilala po ako, sabi sa pastor, padedicate naman nung aking motorsiklo at nung coaching bago kong kuha. Sabi ko, magkano kuha mo niyan? Ganito po yung down payment, 17,000 every month. Brad, pinag-pray mo ba yan? Pastor, ipapasok ko sa ganito ganyan. Nagjo-joyride po ako. Alam ko yung kalakaran sa kalsada. Ilang libong sasakyan ang nasa kalsada. At ang kalaban yan, mga motorsiklo na mas pinipili ng karamihan. Bakit mas mabilis? Ako mag-dedicate yan, baka pag hindi mo nabayaran yan at nahatak, sisihin mo pa ako, mali yung prayer ni pastor. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Yung katotohanan po, magiging epektibo lang yan sa mga taong gustong magpasakop sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa pangdaraya ni Satanas. Yung inupahan namin sa Antipolo, nag-resign sa trabaho, nakakuha siya more than 200,000 sa kanyang pag-resign. Yun na lang yung natira, yun ang pinaka-neto. Budol po siya nung siomay at saka siopaw. 12,000 every day, pinakamababa, minimum 12,000. Sabi sa kanya. Self-stock. Pumayag siya. Naglagay siya ng isa doon sa Antipolo. Maraming tao sa Antipolo, di ba? Araw-araw. Ang problema, busog na sila sa siomay, yung 12,000, hindi pa nila kinikita. Na-depress. Muntik nang magpakamatay. Buti na lang nabahagi na natin ang salita ng Diyos. Sinara yung tindahan, change gear. Sabi nyo, change gear. Sabi natin, change gear. Di ba pag nahihirapan ka na, pag driver ka, nahihirapan, anong gagawin mo? Change gear. Change strategy. Stop doing what is not working in your life. Live according to the truth of God. Amen? Why? Because the truth exposes lies of Satan. Siguro nagbago isip, ipapadedicate ko pa ba ito kay pastor? Hindi na maganda sila sabi sa akin ni pastor. Baka idamay mo pa ako pagka hinatak yan. Sasabihin mo, kasalanan ko, hindi ako epektibong manalangin. Alam niyo po ba yung katotohanan? Inaaral ang katotohanan. Hindi mo lang basta linululok ang isang bagay o tinatanggap ang isang bagay, dapat ina-analyze mo rin. Amen po ba? Para mas lalong maging epektibo ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. At pag nag-testimony ka dahil inaral mo, pag nag-testify ka dahil inaral mo, pag nag-share ka dahil inaral mo, pag nagsimula kang magnegosyo dahil inaral mo, pag nag-aral ka dahil inaral mo, magtatapos ka ng may karangalan. Hindi ka mabibigo. Doon natin mararanasan yung sinasabi ng salita ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Marami kasing nagkiklaim yan pero hindi naman inaaral. Amen po ba? Pag-aralan po natin. Tingnan nyo, sabi na Pastor Pablo, huwag niyong pakainin ng tamad. Tanggap natin sa Pilipinas yan? Tanggap ba natin yan sa Pilipinas? Hindi. Biro mo yung anak mo nga. Ilang buwan ng tambay, ayan pa rin si mama dahil alam niya naman yung mga nanay. Yung mga konsentidor na nanay dyan, mga konsentidor na lolo at lola dyan, mali na nga yung ginagawa. Tapos, pagka mali na yung kinalakyan, naging practice, naging kultura na, tatawagin si pastor, pastor, pakipray naman dito, matabang tigas-tigas na ulo. Ikaw ang may gawa niya, tapos na yung problema na tatawagin mo kami. Hello? Hindi naman sa ayaw namin, part of our ministry is to advise, to counsel, but we are the family of God. We have to help each other. Amen po ba? For our family grow together spiritually. Amen po ba?
Na yung mga pamilya natin, hindi na dapat kaladkarin, hindi na natin pabigat sa ministry, hindi na pabigat sa family. Purihin ang Panginoon, nakatsamba po ako. Yung panganay ko pong anak. Kanina, in-approach ako pa, magbe-birthday na si mama. Magsi-50 na po kami mag-asawa. Halata ba? Wala, lagas na ipin ko. May manifestation na. Manifestation na talaga. Magsi-50 na po kami mag-asawa. Sabi ng anak ko, yung panganay pa. Nagpaplano ang church kung paano natin i-celebrate yung birthday ni mama. Anong plano nang gawin? Pwede ka bang kumanta? Yun ang pinakamadali kong magagawa. Wala pa akong gastos dyan. Tuwan-tuwa ako. Nakalusot ako sa gastusin. Sabi ko sa kanya, Ma, may pera ako dito. Magkano yan? Ngayon, 500 pa lang. 27 pa ang birthday po ng asawa ko. 500 pa lang to. Ibibili ko po ng cover ng Bible. May bago po kasing Bible lang binigay sa kanya. Cover. Sabi niya, akin na muna yung 500. Magkakaroon ka na lang yan pag birthday ko na. Ginulangan ako. Kinuha na yung 500. Binili niya ng bag kasi mag-mission kami next week para may lalagyan daw siya. Nakakatuwa lang yung asawa ko, wala akong reklamo. Kung anong sabihin ng asawa ng lalaki, susunod yun. Gano'n ba yung asawa natin? Hello? Ang ang kasinungalingan po kasi, maging sa Christian family na adapt po natin. Tandaan niyo po, isa po kasi sa kasinungalingan sa simbahan ganito. Pagdating mo, sasabihin sa'yo, uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Daming nagiging sinungaling na Kristiyano. Nakita ka, uy, ang sexy-sexy mo ngayon. Alam mo naman, nagsisinungaling, hindi mo pa i-review. Tumigil ka nga dyan. Tanda-tanda na natin, Kristiyano, naglulukuhan pa tayo. Sabihin mo na totoo. Para kung magre-reduce na yan. Hindi mag-asawa. Okay lang yan. Bakit? Baka masaktan, pastor, magtampo. Kaya mo na magtampo, kaya mo masaktan, magbabago yan. Amen po ba? Yung masyado natin binibaby yung Christian life natin. Yung asawa, pag laging late sa simbahan, sorry po kay tatay, galing pa po ng Quezon yan. Ito mo na nga ba sinasabi ko. Nasasaktan talaga ako eh. Ang katotohanan po sa simbahan, pasensya na lang tayo. Ginagalang ko po yung mga senior citizen talaga. Galing pa po ng Quezon yan. Nakarating po kami, kumain kami doon, nag-mission kami. Salamat tayo, naalala po namin. Ang katotohanan po, pag sinanay natin na nalilate tayo sa simbahan, nasasanay tayo, nagiging kultura natin sa simbahan, okay lang mali. Naiintindihan naman ako ni Lord. Ano ka maintindihan ni Lord? Wala ka pa nga, nag-preach na, wala ka pa. Tapos nag-praise and worship, wala ka pa. Lapit-lapit ng bahay mo, dyan lang sa baba, tapos ikaw pali. Tapos kami, pag na-late, hindi pwede. Pastor kay, bakit kailangan malate? Pastor kay. Porki ba pastor, hindi pwedeng malate? Tapos kayo laging late? It's unfair. Pero lang yun minsan yung katotohanan. Sabi ng Bible, yung katotohanan magpapalaya sa atin. Okay ba yan mga kapatid? Please, try. Unless yung may dahilan talaga. Unless yung may mga dahilan na, hindi naman natin lahat. Our God is gracious God. Tsak, kung may makakaintindi sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Mahabagin, maunawain ng Diyos. Pero tandaan nyo, our God is just God. When we fail God, we will face consequences. Amen po ba? That's part of our growing as a Christian. As a family, why not mag-usap tayo? Pag sinabi simbahan, alas 9:30, alas 9, magsimula tayo. Darating yan, pagdating niya, na-late siya ng konta, ay, hindi ko na pala inabutan yung praise and worship. Pag mahal niya yung praise and worship, sabi, ay, sa susunod, magiging maaga na ako. Bakit? Pinapabayaan natin eh. Tapos sa church namin, sorry, maliit po yung simbahan po namin. Pero usapan po namin, pag late. Pagkasama ka, a week before, nakapost na po yan sa page po namin, yung mga nasa program. Pag hindi ka dumating during prayer, hindi ka nakasama sa program. Pag sisisihan mo yan.
Pag WLT ka, late ka lagi 3 beses. Pag sisisihan mo yan, dapat nasa practice ka lagi pero hindi ka magiging part ng Sunday service. Bakit? Part of the discipline. Kasi pag walang disiplina, walang paglago. Maabuso eh. Oh, may nakadiri ako, sabi taon na aabutin yan. Ayaw magtino eh, sinabihan ko na eh. Yan. Pangalawang beses na, sorry. Practice ka pero abutin ka ng taon para makabalik ka as song leader ng church. Sa simbahan, sorry wala akong pakialam sa talento at galing at husay mo. Wala akong pakialam dyan. May pakialam ako sa commitment mo kasi huhusgayan tayo ng Panginoon sa mga ginawa natin. I-reward tayo ng Panginoon sa mga ginawa natin tama. Amen po ba? Talent, galing sa Diyos ang lahat ng kaloob. Huwag mong ipagmalaki na magaling ka sa pagkanta. Pakialam ko sa galing mong kumanta. Marami naman dyan, hindi mahuhusay pero dedicated, committed. Pag walang pamasahe, maghahanap ng pamasahe. Hindi yun, Pastor, hindi ako makakatin. Bakit wala po akong pamasahe? Hindi, huwag kang umating. Anong palagay mo sa akin? Gcash? Turuan po natin ang mga membro natin. Turuan natin ang pamilya natin. Yung anak ko, kinakailangan maglakad siya. Ano, papahatid mo kung dami kong ginagawa, iahatid pa kita sa simbahan? Magbike ka. Maglakad ka. Hello? Turuan po natin ang responsibilidad because when they are responsible sa lahat ng kanilang ginagawa, hindi yan mahihirapan pagpasok nila sa isang seryosong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi alam ko, rini-reward ng Panginoon yung mga dedicated and committed sa paglilingkod. Second, because the truth brings freedom. Pag namuhay ka sa katotohanan, Galatians chapter 5, verse 1. Tingnan niyo po yung Galatians chapter 5. Ba't hindi ko makapin? Ba't hindi matagpuan yung Galatians na yun? It was for... Alala mo tuloy, gumawa po kami ng mission group. Ang pangalan po ng aming mission group, Galatian. Galing daw po kasi sa akin, kasi gala daw po ako, kaya Galatian mission rider. It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Huwag ka nang paalipin kapag ikaw ay pinalaya, tunay ka nang malaya. Amen. Can we say amen? Amen. Alam natin ang katotohanan pero hindi natin pinamumuhay yung katotohanan. Patuloy tayo nagpapadaya, patuloy tayo nagpapaalipin sa gawa ng kaaway na hindi naman dinisenyo sa atin ng Panginoon. Alam mo, disenyo sa'yo ng Diyos? Ganunin mo. Romans chapter 8 verse 37. You are more than conqueror in Christ Jesus. You're not just a conqueror. More than conqueror. Amen? Amen po ba? Amen. Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Do you still remember when you heard the gospel and felt Jesus' freedom for the first time? Naalala niyo ba nung una niyong matanggap yung salita ng ating Panginoong Jesucristo? Nung malaman niyong makasalanan kayo? At isinuko niyo ang buhay sa ating Panginoon? Nagsisisigaw tayo, nag-iiyak tayo, lahat ng tumulo na. Hindi po ba? Na para bagang end of the world na. It happens for every person who comes to Jesus. Apostle Paul reminds us today that Jesus set us free. And that was His purpose in giving Himself at the cross. Amen po ba? Yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay binigay ang kanyang sarili doon sa krus, sa Kalbaryo para palayain ka sa lahat ng sumpa, sa lahat ng kasalanan sa buhay mo, sapagkat ang nais ng Diyos, katulad ng inawit natin, maging banal ka sa kanyang harapan sapagkat ang tumawag sa iyo ay Diyos na banal. Pinalaya ka na. Tanggapin mo lang.
Amen. Pinalaya ka na sa lahat ng kasalanang maglalayo sa iyo sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa buhay mo, makasama ka niya dun sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian eternally with God's presence. Wala nang kalungkutan, wala nang gutom, wala nang pagpatak ng luha, wala nang sama ng loob. Sabi ni Kristo, magtiwala kayo sa Diyos, maliwala din naman kayo sa akin, kundi sana ganon doon sa tahanan ng aking Ama ay ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At pag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako, kukunin ko kayo, upang kung saan ako naroon, ay nandun din kayo. John chapter 14. Ang ganda ng plano ng Diyos. Mula sa paglaya sa lahat ng gawa at pandaraya ng kaaway, patungo sa buhay na walang hanggan, kasama niya magpakailanman. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi kanya plano na pinapahirapan ka ng karamdaman. Unting-unting parang nauupos na kandila ka at nawawala ng pag-asa. Hindi plano ng Diyos sa iyan. Hindi plano ng Diyos na kailanman ikaw ay ninanakawan ng kaaway sa mga bagay na naka-design para sa iyo. Kung kaya nahihirapan ka sa buhay, ang dami naman dyan, 6, 8, 10 ang anak, pero masaya pa rin. Bakit? Kasi may Diyos sila sa buhay. Amen po ba? Tapos ikaw, may negosyo. Ako, nang humahanga nga ako sa mga taga-divine. Alam niyo kung bakit? Halos karamihan sa inyo may negosyo. Pag may negosyo, hawak niya yung sarili niyang oras. She or he can decide the time that he needs to give to the church. Pwede niyang paggamit yung sasakyan, pwede niyang paggamit yung bahay, pwede niyang gamitin yung negosyo para yung mga tao sa paligid dalhin sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa mga Kristiyanong hindi napapagod at hindi nahihiyang ihayag si Kristo sa buhay ng mga taong nakapaligid sa Kanya, sapagkat alam niya. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Your labor in the Lord, your sacrifice in the Lord, your service in the Lord is not in vain. Pag ginawa mo yan para sa Panginoon, gaano man kalaki o gaano man kaliit yan, unang resulta, pag nagawa mo ang kalooban ng Panginoon, masaya ang puso mo at hindi ka alipin ng kalungkutan. Kami nga, manifestation, naubos na pati ngipin ko. Last week, alam niyo po ba, isa sa bunga ng stress, humihina yung buto natin. Yung mga nanay, alam niyo yan, nalalagas yung buhok. Ewan ko ba naman kung bakit kami namang, bakit yung mga nanay, pahaba ng pahaba yung buhok, yung mga tatay. Hindi lang manipis, talagang nalalagas na yung buhok. Sa edad na 50, halos yung ngipin ko po, maubos na. Nagpapasimula po akong ipaayos. Kasi nasakripisyo po sa pagpapaayos ng sasakyan ng simbahan ng ngipin ko. 10,000, isang 10,000 po yung napagawa sa sasakyan, isang 9,000. So yung subject o yung budget para dyan po ay napunta sa akin. Na hindi ako masyadong makangiti. Bakit? May tama eh. Parang kumbaga sa bakod, kulang. Pero pinapaayos ko na po. 3 na po yung dami eh. Biro mo, kulang-kulang 10 yung papapastahan po, isang root canal eh. Isa dito, 4 dito, 2 dito. Imagine. Palitan ko na lang itong ngipin ng kalabaw. Pero mabuti ang Diyos. May mga taong ginagamit siya. Hindi ka pa magiging masaya dahil maraming bagay ang tinatamasa mo na hindi mo naman talaga pinagpagalan ng sobra-sobra yan. Yan ay biyayang kaloob sa iyo ng Diyos. Bakit? Pinalaya na. Alam niyo, dapat unang palayain ng Diyos sa atin yung isip natin sa poverty. Poverty is only in the mind. Tandaan niyo po ito. Poverty is just only in the mind. Kaya pag ang kahirapan na yan ay napalaya ng kalayaang bigay sa atin ni Kristo. Kapatid,
Kung anong meron ka, matututo kang masiyahan. Di ba? Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Natutunan kong mawalan, natutunan kong magkaroon. Natutunan kong sagad-sagad, natutunan ko na maging sagana, naranasan kong maging sagana. Pero, I learned how to be satisfied. Why? Because God, through Christ, gave him the power to conquer every battle in his mind. And one of those is poverty. Pag nakita niyo si Paul, literal ha, pag nakita niyo si Paul, baka isa kayo sa magsasabi sa kanya, ay, panot, ay, luwa ang mata. Pero, he was able sa New Testament, kung may makikita ko kayong pinakamagaling at pinakamahusay, pinaka-anointed, pinaka-effective apostle of Christ, that is Paul. Kaya niyang lumangoy ng 3 araw sa ibabaw ng tubig. Shipwreck. Kaya niya yung tuklaw ng ahas. Sila Peter, kahit uminom ng lason, sabi niya. Diba? Hindi sila maano. Bakit? Dahil sa kalayaan. Nasa kanilang isipan na anuman mangyari sa kanila, walang kalugian sa mga nakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Why? Because the truth brings freedom in every believers and not only as believers but disciples of Christ. Yung disipulo ni Kristo, laging namumuhay kasama si Kristo. Yung believers, yung okay lang naman yung maniwala ka, pero ang dami kong nakaranas ng himala, sumunod sa Panginoon. Hindi lang para maging disipulo ni Kristo, kundi laging manood ng show ni Kristo. Kahit hindi naman yun ang purpose ni Lord. Gusto nila laging nakakita ng mga bulag na nakakalakad, ng mga bingi na nakakapagsalita. Yung pipi na nakakakita. Gusto nila makita nila lagi yun eh. But you know, iilan lang ang mga nagpatuloy sumama kay Kristo sa hirap at ginhawa. Kaya tinawag silang disipulo ni Kristo. And later on, after more than 30 years as disciple of Christ, they become apostle, church planter. Amen po ba? Kaya natin yun. Ngayon, mas marami na ang tao, para lang, hindi mo na kailangan lumayo. Kung taga-Kainta ka at o kaya taga-Pasig ka, huwag ka na mag-share sa Cavite. Yun yung mga, total, pag nasira mo naman, lalago naman yan. Walang mag-aalaga sa kanila. Pero kung kapitbahay mo lang yan, kamag-anak mo lang yan, kasama sa trabaho, namamasukan sa kumpanya mo, may authority ka dyan. Pag sinabi mo, attend tayo lahat. Natutuwa po ko sa isang tatay namin doon sa Rizal Global. Pag sinabi lang, walang may iwan sa bahay, lahat magsisimba. Pati yung anak niyang lalaking kikinding-kinding, punta sa church. Sinabi ng tatay, may authority yung tatay. Paano ka magkakaroon ng authority? Sasabihin mo, sumama ka sa amin, ang Diyos nakilala namin, nagbabago ng buhay, pero hindi naman nakikita. Yung kalayaan mula sa mga bisyo, sa masasamang ugali, sa masasamang pakikitung at pananalita. Pinalayan tayo ng Diyos. Ang tanging pwedeng gawin natin, i-practice na lang natin. Amen po ba? Huwag natin hayaan madaya tayo ng away. Okay lang yun. Naintindihan naman ako ni Lord. Hindi okay yun. Kasi paano matutupad yung sabi ni Kristo, let your light shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven, kung walang freedom from the bondage of the enemy, from the bondage of sin. Pinalaya na tayo ng Diyos. Amen po ba? When God's truth clear, the cobwebs, yung mga mga pandaraya ni Satan, pag naglinis po yung ating isipan mula sa mga ganyang kapamaraanan, nagkakaroon po tayo ng kalayaan. He says, when the Son set you free, is free indeed. John chapter 8, verse 36. We live knowing the truth. Amen po ba? And we know the truth, we see what the enemy does. Kapag namumuhay po tayo sa katotohanan, nakikita po natin yung ginagawa po ng kaaway. Because, again, the truth exposes his tricks
lies, temptation that used to get us every time no longer succeed. The truth is Jesus died so we can be free. So we are no longer slave but a son. And since you are and we are sons and daughter of God, God has made us also heirs. Pag sinabi kong heirs, tagapagmana ng kaniyang kaharian. Amen po ba? Pag tagapagmana, uuwi tayo. Hindi ito ang tunay nating tahanan. We are just alien. Dayuhan lang tayo dito. Huwag tayong mamuhay na taga dito sa sanlibutan. Ang buhay natin ay nakalaan dun sa langit kasama ng Diyos. At yung kasinungalingan na yan ng Diablo na ginamit niya kay half-truth, ginamit niya kay Eve. Totoo ba? Na sinabi ng Diyos kapag kinain ninyo yung bunga ng puno ng halaman na yan ay mamamatay kayo? Hindi naman, sabi ni Eve. Kapag humawak lang daw kami, nagdagdagan na. Ginamit ni Satan kay Jesus sa Matthew chapter 4. Di ba? Doon pumasok hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato na yan. Kayang gawin yun ni Lord. Pero hindi naman yun ang layunin kung bakit siya nandun. Amen po ba? Kung anak ka ng Diyos, sabi ng salita niya, hindi ka hayaan yung mga paa mo ay matusok ng batong matalas. Nasa Bible yun, half-truth. Di ba? Walang mababaling buto. Nasa Bible yun, ginamit ni Satan. Pero mali ang layunin. Be careful of some people and preacher using the word of God to bring you into the trap. Sorry po, may mga malalaking simbahan po tayo ngayon na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang lalaking simbahan po yan. Eh sino ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sinabi ni Kristo? Mabalik na ako sa Ama. Pero hindi ko kayo iiwan ng nag-iisa. Bibigyan ko kayo ng taga-comfort sa inyo. Magbibigay ng karunungan. Discernment. Amen? Sabi ko sa asawa ko, papunta kami doon, nakamotor kami. Ay, naka-entry kami nung nakaraan. Ma, magsuot ka ng seatbelt. Sabi niya, bakit? Pakiramdam ko. May uhuli sa atin pagliko natin ng Marcos Highway. Hindi, ang lakas naman ng pakiramdam ko. Pagliko namin, yung kung saan doon nagpipick up at nagbababa ng mga pasahero. Paglampas namin, yung isa may dalang ticket. Tinignan na, sumilip ka sa loob ng sasakyan. Kung naka-seatbelt, kung hindi siya naka-seatbelt, kung hindi ako naka-seatbelt, dalawa kami. Dali. Noon, siguro nung pandemic pa yun, 1,170 doon sa Pampanga, nahuli ako. Paglabas ko ng Jollibee, nag-CR ako Pagsakay kong gano'n, sabi ko, ba't yan dami nakakulay doon sa kaliwa? Ano nakakulay doon sa kaliwa? Tatambakan yung mga tao. Naku, pagharap kong gano'n sa way namin, meron din pala. At sabi sa akin, sabi, bakit, sir? Sabi niya, huli, kapabayaan. Tingnan po natin yung buhay natin. Siguruhin po natin na hindi na tayo alipin ng pandaraya ng kaaway at tayo nga ay mga anak na ng Diyos at ang anak ay tagapagmana. Galatians 4:7. The truth that we need to put in our waist sa atin pong bewang. Hindi yung sinturong ganito, malapad po yun. Kasi yung malapad na sinturon, nakabit po doon yung espada, nakabit po doon ibang gadget. Yung iba pong may kutsilyo, may lalagyan po ng tubig, may lalagyan po ng pagkain. Kaya kung mahina po yung belt natin, pag nag-collapse at nahubad po yan ang isang sundalo, hindi makakalaban ng marami siyang hila-hila. Kasi dapat ang belt nasa waist. Nasa bewang. Hindi nasa balikat para hilain. Hindi nakasabit dito para hilain. Kalabaw lang po ang gumagawa nun. Pero kahit 4 ang paa, napapagod, ikaw pa. 2 lang sa'yo. Kaya ilagay mo sa tama. Ano mang Kristiyanong hindi namumuhay ng tama, nahihirapan po ang buhay. Para kang pumutol ng kawayan.
na pagputol mo, hindi mo hinila sa puno, kundi sa dulo. Kahit anong hila mo, hirap na hirap ka. Amen po ba? So, last but not the least, because the truth is God's standard. Sabi natin standard. Pag sinabi pong standard, eto yung standard. Pwede kang lumampas, pero may standard. Pwede kang sa baba, pero may standard. Ano ang pipiliin mo? The truth of God's standard. Sa pamumuhay, ito po yung mga lies. 12 years old, magugulat ka dyan sa Imelda Avenue. Naglalakad. 12 years, estudyante po ng school po dyan. Hawak-hawak ng kamay, ang sweat-sweat nila. Tapos may katropa pa. Linkis-linkis, kala mo mga asawa. 12 anyos. Sabi ng asawa, ano ba, ba't po pinapakialaman sila? Pagdaan ko po, sabi ko, susumbong kita kay mama! Sabi ng babae. Lagi pag dumadaan, susumbong kita kay mama! Ginaganon ba? Na-aware sila. Tama po ba? Tanungin ko po kayo, mga kabataan dito, tama ba at the age of 12, pumapasok ko na sa isang relasyon? Alam nyo ba? Sabi ng PSA, bakit ang mga magsing-irog ay pwede nang ipakasal legally but at the age of 25? Why? Pinipilit natin, 18, pwede na yan, basta may parent consent. Pero sabi po ng PSA, according to sa pagsisiyasat at pag-aaral, ang isang tao, magbabae man o maglalaki, makakapag-desisyon ng tama at the age of 25. At the age of 25, hindi na nila kailangan ang parent consent. Bakit? Marunong na sila, kaya na nila. Pero yung iba, pinipilit talaga. Anong nangyayari? Magugulat ka isang araw. Problema, sinong magpapasal? Yung nanay, back subject, yung apo, taga-alaga. Sabi ko sa anak ko, 2 po anak ko, pag nag-asawa kayo, huwag niyong gagawin na pag-aalaghain niyo ako ng inyong mga anak. Hindi ko gagawin yan. Katulad sa asawa ko, mula po na magsama kami, sabi ko, akin ang major decision. Ako ang masusunod bilang padre de pamilya. Tama o mali? Ako. Lahat ng major decision sa akin. More than 25 years na po kami nagsasama. Mga minor decision sa'yo. Pag dinidisiplina ko anak ko, huwag kang makikialam. Disiplina ko yun eh. Kaya lumalaki ang ulo eh. Lahat ng major decision sa akin for 25 years. Walang nangyari. Kanya pa rin yung major decision. Bakit? Gusto kong maging masaya siya eh. Bakit? Pag hindi siya maging masaya, malungkot din ako eh. Naintindihan niyo po ba? Joke lang po yun. Sa bahay po namin, kahit yung binan ko, hindi po ako mayabang. Akin po ang major decision. Ako yung tatay eh. Kung may mangyayaring hindi maganda, responsibilidad ko yan. Kung may pangangailangan, responsibilidad ko yan. Hindi ko ipapapasag sa inyo yan. Pero yung excess, yung mga bagay na maliit, hindi ko na kayang gawin. Kaya na. Para magkaayos tayong lahat. Malinaw po ba? Hindi natin pinapayagan. Yung mga anak natin umaabuso. Sabi ko sa anak ko, huwag niyo kong pag-aalagain ng inyong mga anak. Hindi ko gagawin yan. Hayaan niyo kung gusto ko. Kapag gusto ko, okay lang yun. Pero sabihin pa, iwan ko yung anak ko, ay, bitbitin niyo yan. Wala nga ako nung ginawa niyo yan. Tapos, dadamay niyo ako pag nandyan na yan. Hindi, masanay sila. Hello? Bakit nung ako nag-aalaga sa inyo, may nanay ba na? Ako lang yan. Yung asawa ko, hindi ko for 7 years, hindi ko po pinagkarga ng anak ko yan. Bakit? 9 months siya lang. Sa kanyang sinapupunan, tumagilid, tumiyaya, pumunta siya. Dala-dala niya, hindi ko naman kayang bitbitin silang dalawa. Kaya pagka-anak, ako naglalaba, ako nagluluto. Ako. Pero after 7 years, teka muna. Kaya nang maglakad ng anak na, mag-aaral na, ako pa rin. Eh, hindi pwede.
Binayaran ko na yung utang ko. Ako ang dahilan kung bakit ka nabuntis. Yung pag-aalaga akin. Yan po yung katotohanan eh. Isa pang maling pananaw. Yung may mga negosyo, may mga trabaho. Eh, pinaghirapan ko to eh. Diba? Pinaghirapan ko to, akin to. Biblical ba yun? Katotohanan ba na yung lalaki hindi nag-iintrega sa kanyang asawa? Gaano man kaliit, kalaki yan. Neto man o ano man. Bigyan mo. Hayaan mo siya. Hindi marunong magkwenta. Hindi ka marunong mamalay. Asawa ko, pinamamalay ko. Pag uwi sabay, kulang-kulang. Umiinit ang ulo ko eh. Anong gagawin ko? Imbis na uminit ang ulo ko, ako na lang mamamalay ko eh. Masaya na siya doon. O, ikaw, Mac, anong gusto mo? Malungkot yung asawa mo o masaya? Hindi, susunod ka. Ano? Masaya ang buong pamilya. Di ba? That's life eh. Ganun lang ang buhay. Amen po ba? Sabi ko, the devil manipulate everything with a rock. Alam mo yung gustong ilusot, yung mga bingkong-bingkong, pwede na yan. Diba? Ayos na yan, hindi ganun eh. Gusto ng Diyos matuwid tayo sa kanyang harapan. Bakit? Gusto niyang gawin tayong mabuting halimbawa para sa iba. May standard si Lord eh. Pwede na to kahit hindi naman tayo nag-practice. Magaling naman si pangalan mo yun? Si Carlo, magaling naman pumalaw dyan. Marunong mag-gitara. May sarili ng gitara. Ayos na yan. Sabi ni Pastor Carlo, ikaw mag-pray sa Lord. Kita sa CCTV. Nagulat siya eh. Nagulat lang. Di ba? Yung may standard talaga si Lord. Pag kailangan mag-practice, practice. Yung hindi kasama sa practice, hindi kasama paglinggo. Observant ka lang dyan. Tama po ba? Ayaw mag-practice niya. Ano pa? Special? May standard si Lord. Andiyan pa po ba kaya? Sabi natin standard. May standard si Lord sa katotohanan. At yun ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ng bago na lang ang lahat ng luma, old life, old practices, old vices. Wala na. Ang nasa kanya ngayon ay bago na. Yun yung standard. Whenever we face lies in this life, we have to express what God's standard of living. Amen po ba? So, sabi po sa ating conclusion, the belt of truth connect us in our relationship with the truth of Jesus. Amen po ba? Bakit? Bakit pabilog yan? Bakit pakumpleto yan? Bakit paikot sa atin? Dapat tayo naiikutan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng pamumuhay bilang isang mananampalataya. And when we share Jesus with people in this world, we introduce them the ultimate truth. Jesus revealed all truth to those who seek Him. The belt of truth surround us and protect us from the deception and lies of the devil. But it also gives us a way to show the people in this world surrounded by the darkness. The devil lies and Jesus tells us the ultimate truth. So again, why do we need the belt of truth in our war against the enemy? Because number one, the truth exposes the lies of Satan. Number two, the truth brings freedom from the bondage of the enemy. And number three, the truth in God's standard for us to live in this world. Temporarily, we have eternal place to live in God's presence eternally. Amen po ba? Huwag po tayo magpadaya. Mamuhay tayo sa katotohanan. Maging mabuting halimbawa tayo sa iglesia, sa pamilya, at sa komunidad na ating ginagalawan. Huwag natin payagan the scheme of Satan, the strategy of Satan, destroy our walk with God. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Makapangyari ang Ama, muli po kami nagpapasalamat. Hindi po namin pinapayagan sa iglesia nito ng Divine ang lahat ng pandaraya ng kaaway. In the name of Jesus, we cast out all the hindrances,
all the deceitfulness of Satan in our mind, in this place, in the name of Jesus, in every relationship within the family of this church, in Jesus' name. Let the truth of Jesus be seen in our lives, Lord, as we minister other people. Dalahin ko po, Panginoon, mula sa araw na ito, ang katotohanan ni Kristo, ang siyang makita, ang siyang mahayag, ang siyang madama sa iglesyang ito, upang ang bawat buhay ng bawat individual ay magbigay ng karangalan, kapurihan, at totoong paglilingkod sa mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, hayaan niyo na maging mabuting halimbawa kami sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon habang hinihintay po namin, Panginoon, ang uli niyong pagbabalik. Hayaan niyong kapangyarihan ng banal yung Espiritu ang patuloy namin maranasan upang ma-distinguish namin, Panginoon, ang lahat ng pandaraya ng kaaway, Panginoon. At ang banal yung Espiritu ang patuloy nagbigay sa ng kapangyarihan upang mamuhay na matuwid, banal at karapat-dapat sa Diyos nagligtas, tumawag at ginawa kaming lingkod. Mula sa araw na ito hanggang sa muli niyong pagparito, itinatalaga po namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.